Ang sabi nila, ang namumuno sa ating barangay, baryo o lungsod ang siyang ating malalapitan sa oras ng pangangailangan. Ngunit paano kung ang namumuno ang siyang nagpapahirap sa mga tao? Ano ang handa mong gawin at isakripisyo para sa kapakanan ng nakararami? Isang magandang araw po sa inyong lahat, Karine. Isa po ako sa masugid ninyong tagapakinig. Madalas kong napapakinggan ang mga kakilakilabot na mga kwento sa inyong channel na ang Manlalakbay. Naisipan kong ibahagi sa inyo ang personal kong karanasan na tiyak kong kapupulutan ng aral. Itago niyo na lamang ako sa pangalang Lorenzo. Nasa 80 taong gulang na ako sa kasalukuyang taon. Nangyari itong karanasan ko noong 25 anyos pa lamang ako. Taong 1965 sa probinsya ng Samar. Tandang-tanda ko pa noon. Pinamumunuan ang aming lugar ng mag-ama na kilala bilang sakim at gahaman sa kapangyarihan. Bata pa lamang ako, naririnig ko na ang daing ng aming mga kabaryo patungkol sa ginagawang pang-aabuso ng mayor at kapitan ng aming baryo. Ay, lagi na lang tayong sinisingil ang pwestong kapitan at mayor na yan. Paano aasenso ang mga tao kung mas malaki ang kita nila? Kakarampot na nga lang ang ating nakukuha sa napagbebenta ng ating mga pananim. Maniningil pa sila ng puwis para sa lupa na pagmamayari naman natin. Wala tayong magagawa, kundi ang sumunod lalo pat silang namumuno sa ating lugar. Kung ayaw nyo mapahamak wag na lamang kayong sumuway. Hayaan nyo ang karma ang maningil sa kanilang kasamaan. Hindi natutulog ang Diyos. Yan ang palagi nyong tatandaan. Nako, Mang Joel, bakit hindi mo turuan ng leksyon ng mag-amang yan para naman madala at nang magbago? Natawa na lamang si tatay sa sinabi ni Mang Dante. Kahit di ko noon batid kung ano ang kanilang pinag-uusapan, dama ko ang inis at galit sa mata ni Mang Dante. Pag-alis nito, agad na tinanong ko si tatay patungkol sa kanilang pinag-uusapan. Wala yun, anak. Wag mo nang isipin ng mga narinig mo. Para lamang yun sa matatanda at hindi pwedeng makisawsaw ang batang kagaya mo. Tay, sakin po ba talaga si na kapitan at mayor? Palagi kong naririnig ang mga reklamo ng mga kabaryo natin tungkol sa mag-ama. Bakit hindi nyo isuplong sa nakakataas? Napangiti noon si tatay. Ginulo ang aking buhok at malalim na napabuntong hininga. Ay wala tayong dapat gawin kundi ang sumunod. Darating ang panahon na Diyos mismo ang maniningil sa kanilang mga kasalanan. Hindi rin naman tayo paniniwala ng mga nasa itaas dahil tingin nila mga hampas lupa lang tayo na uhaw sa biyaya galing sa kanila. Iilan lamang ang may mga mabubuting loob Tay, hindi po ba taong bayan ang siyang namimili sa kanilang iahalal? Bakit hindi piliin ng lahat yung karapat-dapat? Napailing si tatay sa aking tanong. Seryoso itong tumitig sa aking mata. Nakaw, masyado ka pang bata, anak. Kaya hindi mo maintindihan sa ngayon ang ibig kong sabihin. Pero balang araw, masasagot at maintindihan din ang iyong katanungan. Napaisip ako sa sinabi ni tatay ng mga sandaling yon. Oo, hindi ko naunawaan ng lubos ang kanyang sinasabi ng mga panahon na yon. Pero isa lang ang tiyak ako, dapat mawala sa posisyon ang mag-amang sakim. Sa paglipas ng panahon, itinatak ni tatay sa aking isipan na palaging sumunod at makisama sa kahit na sino. Ginawa ko ang bilin ni tatay at nang tumuntong ako, nang medyo nasa tamang edad na, tinuruan niya ako kung paano manggamot at ipagtanggol ang aking sarili. Lahat ng kaalaman na mayroon si tatay, tinuro niya sa akin at kahit nahihirapan ako noon, hindi niya ako sinukuan. Siya nga pala, hindi ko nabanggit. Kilala sa aming baryo si tatay bilang magaling na manggagamot at manunugis ng aswang. Bilang anak, inaasahan ng lahat na ako ang susunod sa yapak ng aking ama
na siyang aking gustong patunayan noon. Habang nagkakaedad ako, unti-unti kong nakita ang kasamaan ng aming kapitan at ng ama nitong mayor. Sa susunod na buwan, babalik ako dito. Gusto ko nakaayos na ang inyong buwis dahil ayoko na nasasayang ang aking oras. At kapag may hindi nakapagbigay gaya ng taong nakabalagta sa lupa, ganyan ang sasapitin ninyo. Natakot kami para sa aming buhay. Pero may parte ng puso ko na para bang gusto kong labanan ang sakib na kapitan. Ngunit wala akong lakas noon para kalabanin sila. Nang makaalis si Kapitan Tenyong, agad na nisikaso namin ang bangkay ng kanyang binaril. Halos lahat galit sa nangyari, ngunit pare-parehong walang gustong kumalaban sa mga ito. Mang Joel, ano na? Hindi ka pa ba kikilos? Ikaw lang ang may kakayahan na kalabanin ng mag-amang yon. Ano pa bang hinihintay mo? Baling ni Mang Dante sa tatay ko. Agad na nagpaliwanag ang aking ama sa kanila. Mga kabaryo, hindi ako maaring kumilos ng basta-basta laang. Hindi rin maganda kung gaganti tayo dahil patuloy lang ang kaguluhan. Hayaan natin na ang Diyos ang siyang maningil sa mag-amang yon. Huwag nating ilagay sa ating mga kamay ang pagpapasya. Napabilib ako sa sinabi ni tatay. Ngunit hindi ko alam, pero agad na sinagot ko siya. Pero tay, mawalang galang na po. Hanggang kailan tayo maghihintay? Kapag ba marami na ang namatay? Hindi ko tinataliwas ang iyong desisyon. Pero may punto po si Mang Dante. Walang mangyayari kung maghihintay tayo na ang Diyos ang kumanti para sa atin. Ayokong humaba pa ang usapin na ito. Mas makabubuti sa ating lahat kung susunod na lamang tayo kaysa kalabanin ang namumuno sa atin. May kakayahan ka! Nakalabanin sila, Mang Joel. Pero mas pinipili mong manahimik na lamang kaysa ang bigyan ng leksyon ng mga sakim at demonyong yon. Oo, kasamang Dante. Alang-alang sa katahimikan ng aking buhay. Ayoko matulad sa iba at alam kong may alam sila sa itim na kapangyarihan. Marami ang napapahamak kapag kinakalaban ng mag-ama. Natahimik ang mga tao sa sinabi ni tatay. Tila ba alam nila na may punto ang ama ko at iniisip lamang nito ang kapakanan ng lahat. Samantalang ako naman hindi makapaniwala sa sinambit ng aking ama. Nang umuwi kami sa aming bahay, agad kong kinausap si tatay tungkol sa kanyang naging sagot. Tay, kaya po ba hindi mo kinakalaban sila mayor dahil may kaalaman sila sa itim na kapangyarihan? O may iba ka pang dahilan? Tunay ngang nakakaintindi ka na anak. Marunong ka nang magmasid sa mga kaganapan sa iyong paligid. At natutuwa ako doon. Tay, wag mo nang ilihis pa ang usapan. Sagutin niyo na lang ho ang tanong ko sa inyo. Ano po ba ang tunay mong dahilan? Napabuntong hininga si tatay sa tanong ko sa kanya. Hinawakan niya ang aking ulo at ginulo ang buhok. Sabay ngiti. Anak, hindi sa lahat ng oras dapat nagamitin ng dahas ang bawat bagay. Kailangan minsan paghandaan ang gagawing hakbang at hindi pa dalos-dalos. Kapag minamadali, mas lalong mapupurnada. Kaya naman, dapat lang na bawat desisyon ay pag-iisipang mabuti. Natahimik ako sa sinambit ng aking ama. Napakalalim ng sinabi nito, ngunit nauunawaan ko kung bakit ganoon na lamang ang naging sagot niya. Naiintindihan ko kung ano ang nais niyang ipunto. Napangiti na lamang ako nang umalis ito. Alam kong naghihintay lamang si tatay ng tamang panahon at hindi na ako makapaghintay pa sa oras na yon. Sa paglipas ng mga araw, unti-unti kong natutunan ang lihim na karunungan. Isang araw umalis si tatay. Isinama niya ako sa kabilang baryo upang manggamot ng mga may sakit. Tay, ano ho ba ang ginagawa natin dito? Tsaka ano po ba ang masangsang na amoy na yon? Ang sakit sa ilong ah. Para bang babaliktad ang sikmura ko sa amoy nito. Ang naamoy mo anak ay mula sa ating gagamutin.
Matagal na siya nang pinahirapan ng engkantong sumanib sa kanya. Ay, talaga ho? Nakakatakot naman kung ganun. Ibig sabihin malakas ang kakalabanin natin. Napangiti si tatay sa sinabi ko. Alam kong kita niya sa mga mata ko ang kuryosidad. Ngunit pagpasok sa loob ng silid, halos kumaripas ako ng takbo palabas dahil sa kalagayan ng biktima at ang nakakasulasok na amoy nito. Sinundan naman ako ni tatay at ibinigay ang isang langis na kanina niya pa sinasabi sa akin na maglagay sa ilalim ng aking ilong. Sabi ko naman sa'yo magpahid ka muna niyang langis na gawa ko. Ano? Handa ka na ba sa una mong pasyente? Napakunot ang noo ko sa sinabi ni tatay. Hindi ko maunawaan ang ibig niya sabihin, kaya naman agad na tinanong ko ito. Ano po bang ibig niyong sabihin, Itay? Unang pasyente? Oo anak, yang nakita mong biktima, ang kauna-unahan mong pasyenteng gagamutin. Pero tay, imposible naman na magamot ko ang biktima na yan. Mukhang malubha ang kanyang kalagayan. Baka naman mapahamak siya lalo nang dahil sa akin. May tiwala ako sa iyo anak, at maniwala ka lamang sa iyong kakayahan. Alam ko magagawa mong gamutin ang binatang yan. Huwag kang mag-alala, dahil nandito ako at gagabayan ka sa bawat hakbang na iyong gagawin. Nag-aalinlangan man na magagawa kong gamutin ang binata, ngunit nakikita ko ang paniniwala sa mata ni tatay. Dahan-dahan kong nilapitan ang aking pasyente. Kitang-kita ko kung gaano ito pinahirapan. Agad na nag-usal ako ng dasal at hinubad ang gintong medalyon na aking suot. Ang gintong medalyon ang regalo sa akin ni tatay na magagamit ko raw sa panggagamot, at sa araw na yon, una kong ginamit ang gintong medalyon. Kinakabahan na ako sa mga oras na yon, ngunit alam ko sa aking sarili na magagawa ko ang bagay na yon. Malalim ako na pabuntong hininga. Itinapat ko ang gintong medalyon sa noo ng binata at bigla ito nagmulat ng kanyang mata. Magsalita ka. Anong kailangan mo sa binatang ito? Bakit mo siya pinahihirapan? Sa totoo lang, abot-abot na kaba ang nararamdaman ko ng mga oras na yon, ngunit hindi ako nagpahalata at nilakasan ng aking loob. Tumawa naman ang lalaki at dinuraan pa ako sa mukha ng kulay itim na likido at napakasangsang ng amoy nito. Agad naman na lumapit si tatay sa akin. Pinunasan nito ang aking mukha at agad na nag-usal ng orasyon ng paulit-ulit, kaya naman nagsusumigaw ang lalaki. Loko ka! Marunong ka dapat gumalang! Tinatanong ka ng anak ko! Magpakilala ka! Huwag kang bastos! Sumagot ka ng maayos! Wala akong pangalan, pero Jojo ang tawag nila sa binatang ito. Balak nyo rin bang paalisin ako sa katawan nito? Pwes, maghirap kayo hanggang sa mapagod kayo, dahil hindi ko hahayaan na makawala ang lalaking ito. Sige anak, ikaw nang bahala riyan. Lalabas lang ako saglit at may kukunin ako. Huwag mong tatantanan ng isakyan hanggat hindi siya magpapakilala. Matapos sambitin ni tatay ang mga katagang yun, umalis na ito at iniwan ako kasama ni Jojo. Tumatawa pa ito habang tinitignan ako sa mata na para bang alam niya na kinakabahan ako. May oras ka pa, bata. Pwede ka pang umatras. Alam kong kabado ka, kaya naman kung ako sa'yo tumakbo ka na. Anak ng magagamot pero duwag. Paulit-ulit akong iniinsulto ng lalaki at sa puntong yon para bang umakyat lahat ng dugo ko sa ulo. Hindi ko na alam na magagawa ko ang bagay na yon. Agad na dinampot ko ang langis na may orasyon. Inilagay ko ang gintong medalyon sa kanyang noo at pinainom sa kanya ang langis. Halos napaubos ko yun kay Jojo dahil sa inis ko sa mga sinabi niya. Pero hindi pa ako nakontento dahil ginamit ko ang isang pamamaraan ng panggagamot na hindi dapat gamitin kapag nanghihina ang katawan ng pasyente. Nag-usal ako ng orasyon, paulit-ulit, at nang makita kong nahihirapan na ang nilalang, iniangat ko ito sa kama
at dito lumabas ang isang engkanto. Agad na kinuha ko ang bote at inusal ang isang orasyon upang maipasok sa loob ng bote ang dinalang. Nang makita kong nagtagumpay ako, agad na nilapitan ko si Jojo. Pinulsuhan ko siya at nakahinga ako ng maluwag nang malaman kong maayos ang kalagayan nito. Kinuha ko ang langis at agad na nilagyan ang ibaba ng kanyang ilong. Dito nagmulat si Jojo. Hindi ako makapaniwala na nagawa ko ang bagay na yon. Maya-maya pa'y pumasok na si tatay. May dala itong palanggana na may lamang bimpo at tubig. Ngumiti ito sa akin at nang may baba ang palanggana, agad na tinapik nito ang aking balikat. Sabi ko naman sa iyo anak kaya mo. Tiwala lang. Binabati kita dahil nagtagumpay ka. Napagalingin si Jojo. Halos maiyak ako noon dahil naisalba ko ang buhay ng isang tao. Niyakap ni Jojo ang kanyang pamilya at labis siyang nagpasalamat sa amin. Matapos na masigurado na maayos na ang kalagayan ni Jojo, umuwi na kami ni tatay at siya na ang nag-asikaso sa boteng pinagkulungan ko sa engkantong nagpahirap kay Jojo. Dilinis ko ang aking katawan at habang ginagawa yon, napaisip ako kung bakit ginawa ng engkanto ang bagay na yon sa binata. Kaya naman, pagbalik ni tatay, agad na tinanong ko ito. Tay, bakit ba napakalaki ng galit na engkantong yon kay Jojo? Hindi niya kasi sinabi sa akin ang dahilan niya Napabuntong hininga si tatay. Umupo ito sa tabi ko at nagsimulang magkwento. Kasalanan din naman ni Jojo dahil hindi siya nag-iingat. Sa sobrang pagnanais niyang kumita ng pera, pinutol niya ang mga puno sa gubat. Nasira ang tirahan ng mga engkanto, kaya naman nagalit ang pinuno at yun nga ang nagpahirap kay Jojo. Kaya naman pala galit na galit ang engkantong yun kay Jojo. Pero kailangan bang humantong sa ganon? Pero sa bagay, hindi naman na natin kasi sila katulad Isa pa, tirahan nila ang nasira kaya magagalit talaga. Kaya nga dapat sa bawat desisyon natin gagawin, pag-isipang mabuti at baka magsisi sa huli, kagaya na nangyari kay Jojo. Pero anak maiba nga ako. Napakagaling mo. Napagaling mo si Jojo kahit na kinakabahan ka. At unang beses mo yon na ikaw lang mag-isa. Masaya ako dahil alam kong natatandaan mo ang lahat ng turo ko sa iyo Walang duda, anak nga kita. Dahil handa kang pumasok sa kahit anong pagsubok, mailigtas mo lang ang pasyente mo. Napangiti ako sa sinabi ni tatay. Dahil kita ko sa kanyang mata, nalabis niya akong pinagmamalaki. Kahit na sa totoo lamang, nadala ako ng emosyon. Kaya nagawa ko ang bagay na yun. Ilang sandali, bigla namang dumating si Mang Dante kasama ang anak nitong si Cora. Oh, Mang Dante, anong nangyari kay Cora? Bakit wala siyang malay at tumumutla ang labi? Nag-aalala kami ni tatay ng mga sandaling yon, lalo na nang makita kong nangingitim ang kuko ni Cora. Kunin mo yung kahon sa aking silid anak. Ninabarang si Cora. Ginamitan siya ng itim na mahika at anumang oras maaring mawalan siya ng buhay. Kaya bilisan natin ang kilos bago mahuli ang lahat. Anong may tutulong ko? Sabihin niyo lahat gagawin ko, may ligtas lang ang aking anak. Natahimik kami ni tatay dahil sa mga oras na yon, nasa bingit ng kamatayan si Cora. Ni hindi namin nagawa pang magtanong dahil agad na gumawa kami ng paraan. Halos wala nang humpay si Mang Dante sa pagdadasal, samantalang ako naman, hindi binibitawan ng kamay ni Cora habang hawak-hawak ang gintong medalyon at nag-uusal na orasyon. Inihanda naman ni tatay ang halamang gamot at ipinainom yon kay Cora. Ilang sandali ang lumipas, bigla na lamang nangisay si Cora, kaya naman mas nangamba kami ni tatay dahil alam namin na hindi basta-basta ang inibigay na barang kay Cora. Maya-maya, naisipan kong labanan ng barang sa pamamagitan ng paggamit ng itim na mahika. Anak, ano bang ginagawa mo? Delikado yan.
Lilipat sa iyo ang sumpa at maaaring malagay sa panganib ang buhay mo. Hindi ko noon pinakinggan si tatay at agad na ginawa ang aking naiisip. Hindi ko na ilalahad pa kung ano ang ginawa ko dahil hindi yun kaaya-aya at hindi maaring ibahagi dahil pwede itong gamitin ng iba upang makapanakit ng kapwa. Nang mailipat sa akin ng sumpa, naramdaman ko ang pagdaloy sa aking katawan ng itim na kapangyarihan. Kaya naman, dali-dali akong lumabas ng aming bahay. Kinuha ko ang alaga kong biik at binuhat yun. Tumakbo ako palayo sa aming bahay. Nakita kong kabilugan ng buwan na mga oras na yon, kaya tiyak kong malakas ang mga mambabarang. Halos madapa ako habang nag-uusal ng orasyon at bitbit ang biik. Nang makarating sa ilog ng mailang metro ang layo sa mga kabahayan, dito ko inusal ang huling orasyon at isinalin ang sumpa sa baboy. Saka ko ito tinarak sa puso ng punyal at itinapon sa ilog. Napaupo na lamang ako sa lupa dahil sa sobrang pagod na nararamdaman at kaba. Para bang naubos ang lahat ng lakas ko sa mga oras na yon. Nanlalabo na ang mga mata ko at dahan-dahang pumikit ang talukap ng aking mata. Ang huli ko na lamang narinig ay ang tinig ng aking ama na isinisigaw ang aking pangalan. Nang muli kong imulat ang aking mata, napagtanto ko na nasa bahay na ako. Umupo ako ngunit agad na pinigilan ako ni tatay. Dito pumasok si Cora. Matamis na nakangiti sa akin at niyakap ako ng mahigpit. Lorenzo, sinabi sa akin ni Itay ng ginawa mo, kaya naman nandito ako para magpasalamat dahil niligtas mo ang aking buhay mula sa kamatayan. Napangiti ako at agad na kinumusta ang kanyang pakiramdam. Masaya ako na mabuti ng kalagayan mo, Cora. Pinakaba mo kami ni tatay. Pero ano bang nangyari? Bakit bigla ka nagkaganon? Malalim na napabuntong hininga si Cora at dito na pumasok si Mang Dante. Wala namang ibang gagawa nun kundi ang kapitan nating alagad ng demonyo. Gusto niyang makuha ang pag-ibig ng aking anak at nang tanggihan siya. Yun ang nangyari kay Cora. Wala silang kasing sama. May pinatay na naman silang kabaryo natin. Hanggang kailan kaya tayo magtitiis sa kanilang pag-aalipusta? May araw din ng magamang yan. Hayaan niyong ang Diyos ang maningil sa kanilang kasamaan. Kumusta na ang pakiramdam mo, anak? Biglang singit ni tatay. Natahimik si Mang Dante dahil palagi na lamang yun ang sinasabi ni tatay. Maayos na po ang pakiramdam ko, tay. Wala ka pong dapat ipag-alala. Sa susunod, huwag mo nang uulitin pa ang ginawa mo kanina. Maaari mong ikamatay yon. Alam ko naman ho yun, tay. Pero wala na akong naisip na iba pang paraan upang isalba si Cora. Alam naman po natin na delikado ang kalagayan niya. Kaya ginawa ko na lang po nararapat. At salamat sa Diyos dahil pareho kami nakaligtas. Napailing na lamang si tatay. Alam ko na sa mga oras na yon, bilib si tatay sa ginawa ko. Ngunit kita ko sa mga mata niya ang pag-aalala. Lubos akong nagpapasalamat sa iyo, Lorenzo. Dahil iniligtas mo ang aking anak kahit alam kong maaari mong ikapahamak yon. Napangiti na lamang ako at kinain ng prutas na nasa lamesa. Matapos ang pag-uusap na yon, umuwi na sila Cora at pinagpahinga naman ako ni tatay. Kinabukasan, nagising na lamang ako nang marinig ang sigawan sa labas ng aming bahay. Tama naman na, Mayor! Maawa ka naman kay Man Joel! Ano bang kasalanan sa inyo para gawin sa amin ang bagay na ito? Natulala ako nang makita ko si tatay na dumudugo ang bibig. May sugat sa noo habang nakahiga sa lupa. Hindi ko napigilan ang aking sarili. Agad na sinugod ko si Mayor Raul at inundayan ko ito ng suntok. Wala kayong kasing sama. Sakim kayo. Daig niyo pa ang demonyo sa kasamaan ninyo. Paulit-ulit ko itong sinuntok at napahinto na lamang ako nang tamaan ako ng baril sa aking paa, dahilan para mapaupo ako sa lupa. Tinutukan ako ng baril ni Kapitan Tenyong.
Masama itong nakatingin sa akin at kinasahan ako sa harapan. Napalunok ako ngunit hindi ko pinakita ang takot sa aking mata. Bagkus, itinutok ko pa ang baril sa aking noo. Aba, matapang ka na! Luwalaban at sumusuway ka na sa amin. Tandaan mo ang kayang-kaya kitang patayin sa harapan nilang lahat. Gawin mo! Huwag kang puro salita. Iputok mo para magkaalaman tayo dito. Dinuraan ko pa sa kanyang mukha si Kapitan Tenyong nang akmang ipuputok niya ang baril. Agad na inagaw yun ni Mang Dante na ikinabigla namin. Sumusobra na kayo! Wala kayong kasing sama. Ang dapat sa inyo, pinapatay din! Bigla namang binaril ni Mayor Raul sa braso si Mang Dante, kaya naman napahiga din ito sa lupa. Sa puntong yun, nag-usal ako ng orasyon at bigla na lamang sinugod ng mga bubuyog ang mag-ama, kaya naman naalarma ang mga ito at agad na umalis. Huwag na kayong manlaban dahil wala tayong obra sa dalawang yon. Bigla namang nagsalita si tatay. Seryoso ito at tinignan ng sugat namin ni Mang Dante. Tama si Cora. Wala tayong laban sa mag-amang yon. Kayang-kaya nila tayong patayin anumang oras na gustuhin nila. Tulungan mo ako, Cora. Nang sa ganun, magamot ko ang sugat ni Lorenzo at ng tatay mo bago pa yan maimpeksyon. Agad na tinulungan kami nila tatay upang makapasok sa loob. Inumpisa ni tatay na gamutin ang sugat ni Mang Dante at sinunod niya akong gamutin. Nang magamot ang sugat namin ni Mang Dante, agad na nagluto si tatay na makakain namin. Bakit hindi nyo labanan ng mag-amang yon? Sa tingin ko kaya nyo silang labanan dahil nagawa ni Lorenzo na matalo ang sumpang inilagay ni Tenyong. Nahihibang ka na ba, Dante? Hindi mo ba nakita na halos ikimatay na yun ng anak ko? Sa tingin mo, magagawa naming matalo ang dalawang yon. Lalo pa at misteryoso ang kanilang pagkatao. Samantalang tayo, halos buong buhay natin alam nila. Wala tayong kalaban-laban sa kapangyarihan na mayroon sila. Pero tay, kung gugustuhin natin kaya. Kapag nagtulungan tayong lahat, magagawa natin silang labanan. Basta magkaisa lang tayo. Hindi nyo naiintindihan ang inyong sinasabi. Sa tingin nyo ba'y lahat ba handang lumaban? Lahat ba may kakayahang gaya natin? Paano naman ang mga inosenteng madadamay? Mag-isip nga kayo. Huwag niyong pairalin ang galit sa inyong puso dahil yan ang magdadala sa inyo sa kapahamakan. Hintayin niyong kumilos ako. Pero sa ngayon, hayaan niyo muna sila. Pinaghahandaan ko ang araw na yon. Kailan pa ang araw na yon, Ka Joel? Kung kailan marami nang namatay? O di kaya naman kapag ang mismong anak o kamag-anak mo na ang nakahantusay sa labas at wala ng buhay? Yun ba ang araw na hinihintay mo? Tama na tay. Respetuhin na lang po natin ang desisyon ni Mang Joel. Paniguradong naghahanda lang siya sa paghaharap nila. At huwag po natin pangunahan. Lalo't maraming inosenteng madadamay kapag pabigla-bigla tayo ng pagkilos. Cora, anak, hindi ko kayang maupo lang dito at manood habang ang mga kabaryo natin lalong nahihirapan dahil sa mag-amang yon. Kung ayaw niyong kumilos, ako ang gagawa ng paraan para mawala sa landas natin ang mag-amang yan. Ngunit hindi man ako magtagumpay. Sisiguraduhin ko na ipaparamdam ko sa kanila kung gaano kasakit ang mawalan ng mahal sa buhay at pagtawanan habang umiiyak at nagluluksa. Itang naman, kinakabahan ako sa gagawin mo. Huwag naman matigas ang ulo mo, isipin mo naman ako, Itang. Paano na ako kapag wala ka na? Sino pa magtatanggol sa akin laban sa dalawang yon? Pakiusap, huwag ka pong magpadala sa iyong emosyon. Napabuntong hininga na lamang si Mang Dante. Napahilamos ito at kita ko ang inis sa kanyang mukha. Ihatid ko na kayo sa bahay ninyo, pero kumain na muna tayo. Salamat din pala sa inyong dalawa sa pagtatanggol sa akin kanina. At ikaw naman anak, sa susunod, wag na wag mo nang gagawin yun, baka sa susunod matuluyan ka na nun. Bakit hindi na lang ho tayo umalis sa baryong ito? Lisanin na natin ito kaya naman nagtitiis sa kanila. Nagulat kami sa sinambit ni Cora kahit ako'y hindi makapaniwala sa kanyang sinabi.
Paano naman yung mga taong umaasa sa atin? Alam naman natin kung anong kayang gawin ng mag-ama sa mga kabaryo natin. At ang malala, baka sila pa mapagbuntungan nila Kapitan Tenyong. Tama si Lorenzo. At paano naman ang mga lupang pinaghirapan natin? Iiwan na lang natin ng ganon-ganon na lamang. Ang mga bahay na matagal na nating tinitirhan. Paano naman yon? Napabuntong hininga si Cora. Tinapos na nito ang kinakain. Hindi ko na po alam kung anong dapat gawin. Pero umaasa akong balang araw, babalik sa dating kapayapaan sa baryong ito. Matapos ang bitin ng mga katagang yon, nagpaalam na sila Cora at hinatid naman sila ni tatay. Ilang araw rin na ika-ika akong maglakad dahil sa tama ng baril sa aking paa. Matapos ang isang linggo, naging ayos na rin ang pakiramdam ko at ganoon din si Mang Dante. Isang araw, bigla na lamang nagtungo si Cora sa bahay namin. Umiiyak ito at nanginginig. Teka, kumalma ka muna, Cora. Ano bang nangyayari? Bakit ka humahangos? Mang Joel, kagabi pa hindi umuwi si Tatang. Bumili lang siya ng bigas pero hindi na nakabalik. Kinakabahan na ako. Tulungan niyo akong hanapin si Tatay. Naalarma kami dahil sa biglaang pagkawala ni Mang Dante. Lingid sa kaalaman namin, ginawa nito ang kanyang plano na pagsugod sa tahanan nila Mayor Raul. Nang sumapit ang gabi, laking gulat namin dahil duguan na dumating sa aming bahay si Mang Dante. Puno ng sugat ang kanyang katawan at halatang pinahirapan ito. Iniabot lang sa amin ang isang papel at bigla na lamang itong binawian ng buhay. Sobrang bilis ng pangyayari. Pero lilinawin ko lang, ginawa namin ni tatay ng paraan upang mailigtas si Mang Dante, ngunit ito na mismo ang sumuko. Labis na galit ang naramdaman ni Cora, ngunit agad nitong pinakalma ang sarili at binasa ang liham ng kanyang ama. Dito namin nalaman na sumugod sa tahanan ni Mayor at si Mang Dante at nagawa nitong mapatay ang asawa ni Mayor Raul, ngunit agad na nahuli siya ni Kapitan Tenyong. Upang malaman namin ang mga naganap, agad na sumulat ng liham si Mang Dante at ginamit ang natitira niyang lakas upang makauwi sa amin. Sobrang lungkot ni Cora ng mga sandaling yon, ngunit nang malaman namin ang ginawa ni Mang Dante, agad na tinulungan namin si Cora na makaalis sa baryo. Sana magkita pa ulit tayo, Cora. Sa ngayon, kami na munang bahala sa katawan ng iyong ama. Mag-iingat ka sa pagtungo sa Maynila. Kayong dapat mag-ingat dahil maaring kayo ang pagbuntunan ng mag-amang yon. Napangiti ako at niyakap si Cora sa huling pagkakataon. Sa wakas ay makakalaya ka na, Cora, mula sa masalimuot na baryong ito. Huwag mo sana kaming kakalimutan at huwag mo kaming alalahanin. Sumulat ka na lamang sa amin kapag nasa Maynila ka na. Maraming salamat po sa tulong niyo sa akin. Utang kong buhay ko sa inyo at gagawa ako ng paraan para makabawi sa inyo. Ngumiti lamang kami ni tatay at nagpaalam na kay Cora. Sumakay ito sa barko patungong Maynila. Nang masigurado na nakaalis ng ligtas si Cora, inasikaso namin ang katawan ni Mang Dante. Ipinalibing agad namin ito upang hindi na pagmulan pa ng kaguluhan. Makalipas ang ilang araw, umugong ang balitang pumanaw na nga ang asawa ni Mayor Raul. Marami ang nagdiwang ng palihim dahil pakiramdam nila yun na ang simula ng paniningil sa kasamaan ng mag-ama. Ngunit agad na ipinahanap ng mga tauhan ni Kapitan Tenyong si Cora, pero wala silang nakuhang anumang ebidensya. Walang nagawa ang mag-amang Sakim kundi itigil ang paghahanap kay Cora at Mang Dante. Ngunit ang hindi nila alam, nasa harapan lamang nila ang tumulong kay Cora. Sa paglipas ng araw, hindi na nagsayang pa ng oras sila Kapitan Tenyong na hanapin si Cora. Ngunit ang kasama nito ay mas lalong tumindi. Wala itong awa kahit bata man o matanda. Hindi nito pinapatawad, lalo na kung hindi susunod sa kanilang patakaran. Tiyak na hindi ka na magtatagal pa. Isang araw, nagulat na lamang ako dahil nasa bahay namin ng pinsan kong si Ismael. Umiiyak ito
At ganoon din si tatay na hindi ko naman maunawaan dahil galing ako sa kabilang baryo na mga oras na yon. Niyakap ako ni tatay at dito na niya ipinaliwanag ang lahat. Anak, wala na ang tiyo mo. Pinagbabari lang sa sakyan nila. At alam naman natin kung sino maaaring gumawa nun. Ano ho? Teka, sobrang bilis naman ng pangyayari. Hindi ako makapaniwala. Pero ano naman ang kasalanan nila kay Mayor para patayin sila gayong hindi naman umaalma sila tiyo sa mag-ama? Dito na sumabat sa usapan namin ng aking pinsan. Nanginginig pa ito at kita ko ang takot sa kanyang mata. Pinsan, kaibigan nila Inang ang tatakbong susunod na kapitan dito sa ating baryo. Inakala nila Mayor, kinakalaban sila nila Inang. Pero hindi niya alam, kinausap nila Itang ang mga ito para umurong na sana'y hindi na lamang nila ginawa dahil walang kasing sama ang pamilyang yon. Hindi ako makapaniwala sa narinig ko mula sa aking pinsan. Napakuyo ang aking kamao at sinuntok ang pader ng aming bahay. Wala silang kasing sama. Takot silang makalaban ng iba dahil nais nila sila lamang ang mamumuno sa baryong ito. Pero ang sama-sama nila, wala silang awa. Hindi ko na napigilan pang maluha ng mga oras na yon dahil sa galit na aking nararamdaman. Tio Joel, ano pong planong sinasabi mo sa akin? Handa po akong gawin ang lahat may pagiganti ko lamang ang aking mga magulang. Nagulat ako sa sinabi ni Ismael. Lalo na nang sabihin nito na mayroong plano si tatay, ngunit agad yung kinontra ni tatay. Wala tayong gagawin. Hindi tayo gaganti. Naintindihan nyo? Hindi natin lalabanan sila Mayor at mas lalong hindi tayo susuway sa kanilang tuntunin. Maliwanag ba? Napahilamos ako ng muka sa sinabi ni tatay. Tila bigla na lamang nawala ang pag-asa sa puso ko. Tay, ano bang hinihintay mo? Kailan mo balak labanan ng mga yon? Kung kailan ako ba naman ang pagluluksaan mo? Napailing si Mang Joel sa sinabi ng anak. Wala na tayong gagawin, anak. Maliwanag. Walang mangyayari kung susunod tayo. Yun ang dapat gawin para hindi tayo mapahamak. Ilang sandali pa ang lumipas, bigla na lamang pumasok sa bahay si Kapitan Tenyong. Nilapitan nito si tatay at ngumiti. Ay, makinig kayo, Mang Joel. Sundin nyo ang sinasabi niya. Nang sa ganun ay hindi kayo mapahamak. Alam niyo naman ang nangyayari kapag sumusuway. Hindi na inaabutan pa ng kinabukasan. Napalunok ako sa sinabi ni Kapitan Tenyong at dito ko lamang napagtanto kung bakit tila ba nag-iba ang mga sinasabi ni tatay. Galit na galit naman si Ismael nang makita ang kapitan at inundayan niya ito ng malakas na suntok. Walang niya kayo! Pinitay niyo ang mga magulang ko! Wala kayong kasisama lalo ng tatay mo Tenyong! Kampon kayo ni Satanas! Galit na sigaw ni Ismael at nang akmang susuntukin nitong muli ang kapitan. Mabilis itong nakailag kaya naman napahiga sa sahig si Ismael. Mabilis na dumukot ng baril si Kapitan Tenyong at ikinasayon sa harapan ni Ismael. Gusto mo atang sumunod sa magulang mo eh. Aba, pagbibigyan kita bata. Mabilis naman na lumuhod si tatay sa harapan ni Kapitan. Wag Kapitan. Pakiusap, wag mo siyang sasaktan. Ako na ang humihingi ng pasensya sa kasalanan ng aking pamangkin. Ako na lang ang saktan mo. Ganito ba? O ganito? Paulit-ulit na sinaktan ni tatay ang kanyang sarili at natawa naman ng lalaki. Umalis na ito at iniwan kami. Nang masiguradong wala na ito, agad na isinara ni tatay ang pintuan at nag-usal ng orasyon. Tiyo, palabas lamang ba ang mga inasta mo kanina? Tumango naman si tatay. Inilabas ito ang 3 armas na kahit kailan hindi ko pa nakita. Dumating na ang araw upang tapusin ang kasamaan ng mag-amang yan. Ngunit sigurado ako na hindi natin kakayanin sila ng sabay-sabay. Kaya naman, ipapakita natin sa kanila na susundin natin ang lahat ng kanilang nais habang isinasagawa ang aking plano. Napangiti ako sa sinabi ni tatay. Hinawakan ko ang punyal at naisip ko
kung anong maaari kong gawin kay Kapitan Tenyong. Hindi na ako makakapaghintay pa na makitang gumagapang siya habang nagmamakaawa para sa kanyang buhay. Pinsan, sa dami ng pinatay nila, sisiguraduhin ko karumal-dumal ang kanilang pagkamatay. Lingid sa kanaman naming dalawa ng pinsan ko, iba pala ang plano ni tatay. Palihim kaming kumilos ni Ismael. Tinutugis namin ang mga kaanib nila. Ngunit sa pagdaan ng araw, unti-unti naming natuklasan kung bakit ganoon na lamang ang sinasabi ni tatay tungkol sa mag-ama. Dahil hindi lamang sila mga mabarang, dahil mga aswang rin ang mga ito. Hanggang isang gabi, habang pinapatay namin ni Ismael ang isang aswang na kasamaan nila Mayor Raul, nahuli kami ni Kapitan Tenyong, kaya naman wala kaming pagpipilian kundi ang kalabanin ito. Kayo pala ang umuubos sa aming mga kalahi kung sino-sinong pinatay ko dahil sa pag-aakalang kung hindi kayo ang manunugis, ngunit mali pala ako dahil traitor kayo. Matapos sabihin ng mga katagang yon, sinugod kami ni Kapitan Tenyong. Mabilis akong nakaiwas ngunit nasugatan si Ismael. Agad kong nilapitan ang aking pinsan para alalayan ito. Ngunit sinugod kaming muli ni Tenyong. Hinanda ko ang sarili ko upang salubungin ang atake nito. Ngunit bigla na lamang dumating si tatay. Wag na wag mong kakantiin ang pamangkin ko, lalo na ang anak ko! Kita ko ang galit sa mata ni tatay ng mga sandaling yon at isang malakas na suntok ang natamo ni Tenyong mula dito. Tumalsik ito at napakalayo ng kanyang pinagbagsakan. Kaya naman nagawa namin ni Ismael na makabawi ng lakas. Tay, ayos ka lang po ba? Mabuti na lang dumating ka, baka kung ano nang nangyari sa amin. Hindi ko akalain na ganun pala kalakas si Tenyong. Ihanda ninyo ang iyong sarili. Maging mapagmasid kayo dahil tiyak kong naghahanap lamang iyon ng tiyempo. Tumango naman kami ni Ismael at gaya ng sinabi ni tatay, bigla na lamang sumulpot si Tenyong. Inatake nito si Ismael at mabuti na lamang alisto ang aking pinsan, kaya naman nagawa niyang maisalag ang espadang hawak niya. Mabilis naman na hinataw ni tatay ng buntot pagi si Tenyong, kaya naman nanghina ito. Akmang tatakas sana ito. Ngunit pinuluputan ko ito ng buntot pagi, saka nag-usal ng orasyon para lalo siyang manghina. Inilagay ko sa kanyang noo ang gintong medalyon at hindi ito mapakali, mas lalo itong nanghina. Naglulupasa ito ngunit hindi ko siya tinantanan. Gaya ng ginawa ninyo sa mga taong pinatay nyo, ipaparanas ko sa iyo kung gaano kasakit ang paglaruan ng walang kalaban-laban. Hiniwa ko ang pisngi nito at pinatakan ng langis ang sugat na mas lalong nakapagpahina sa kanya. Kapag malaman ito ng aking ama, tiyak na magbabayad kayo. Hindi ako makapapayag na ang kagaya nyo lamang ang siyang kikitil sa aking buhay. Nagpumiglas ito, ngunit hinawakan ni tatay ang liig ni Tenyong, kaya naman natigilan ito. Iniangat ni tatay sa lupa ang aswang at hindi ito makahinga. Nang mawalan ito ng malay, agad na binuhusan ito ni Ismael ng tubig mula sa ilog at nagising naman ito. Kapitan Tenyong, tapos na sila sa'yo. Kaya ako naman na. Huwag kang mag-alala dahil hindi na kita pahihirapan pa. Nang sabihin yon ni Ismael, inilabas nito ang punyal at itinarak yon sa liig ni Tenyong. Hindi pa ito nakontento dahil nilaslas niya yon at pinutulan ng ulo. Nang matapos kami sa aming pagpatay kay Tenyong, agad kaming umuwi sa bahay na para bang walang nangyari. Itinago namin ang lahat ng ginamit namin ng araw na yon at nalaman nga ni Mayor Raul ang nangyari sa kanyang anak at galit na galit ito. Nagtungo ito sa aming baryo at lahat ng nakaaway ng kanyang anak, pinatay nito sa harapan namin. Hindi ako makapaniwala ng araw na yon. Walang nakalabas noon sa iba dahil tinakot kami ng mayor na papatayin kaming lahat kapag kumalat ang mga nangyari. Nang mga panahon na yon, umugong ang bulungan tungkol sa misteryosong kumakalaban sa mag-ama. Ngunit hindi kami nakapaghinalaan ng mga tao dahil nakita nila kung paano kami sumunod sa nais ng mga ito. Hanggang sa kumalat ang haka-haka na si Cora ang siyang naghihiganti
Kaya ito nawala. Kaya naman nabaling sa kanya ang atensyon ni Mayor Raul. Ngunit dahil sa pangyayaring yun, maging kami nadamay. Nakita niyo naman ang ginawa ko sa mga nakalaban ng aking anak. Hindi ako napapalagay na silang pumaslang sa aking anak dahil hindi sila ang nakita ko sa aking orasyong ginawa. Tanging may kakayahan lamang sa itim na kapangyarihan ang makakagawa na kontrahin at itago ang kanilang pagkakakilanlan. Kayo labang ang may alam sa ganong bagay. Pero, Mayor, bakit naman namin yung gagawin? Kung kami yun, edi sana noon pa namin ginawa. Napabilib ako sa pagpapanggap ni tatay na mga oras na yon, ngunit sadyang matalino si Mayor Raul. Hindi niyo ako mapapaikot sa inyong kasinungalingan. Akala niyo ba kasing mangmang ako nang inaakala ninyo? Nagkakamali kayo dahil mautak ako at gagawin ko sa inyo ginawa niyo sa aking anak. Galit na galit ito. Ngunit hindi kami nagtungo doon na hindi handa. Kaya naman mabilis kaming kumilos. Akala mo rin ba ikaw lang ang may utak? Pwes kami rin. Handa ka na bang sumunod sa iyong anak? Humalakhak ito ng tawa at bigla itong nawala sa harapan namin. Laking gulat namin dahil hawak na niya si Ismael sa leeg. Ako pa talaga ang inaamon ninyo. Uubusin ko ang lahi mo, Joel. Tandaan mo yan! Galit na galit ito at binitawan si Ismael. Mabuti na lang mabilis ako nakakilos at nasaluko ang aking pinsan. Ilang sandali ang lumipas, dumating ang mga kasamahan ni Raul. Kinalaban namin ang mga ito, ngunit hindi sapat ang aming puwersa para manalo sa laban na yon. Tay, dihado tayo rito. Paniguradong mamamatay tayo sa dami ng kalaban. Handa akong ibuwis ang aking buhay, pinsan. Mapatay ko lang ang demonyong yan. Naupo sa upuan si Raul at pinanood kami habang nagkikipaglaban sa kanyang mga alalay. Ilang sandali ang lumipas. Bigla na lamang nagbagsakan ng mga kalaban at dumating si Cora kasama ang mga taong handang kumalaban si Mayor. Tamang-tama pa lang dating ko. Nag-uumpisa pa lang ang laban. Nanlaki ang mga mata ni Raul nang makita si Cora. Tila ba natuod ito sa kanyang kinatatayuan. Kitang-kita ko ang pagkabigla sa kanyang ekspresyon. Hindi ba't patay ka na? Paano kang nakaligtas? Kitang-kita ko kung paano sumabog ang barkong sinasakyan mo. Nagulat kami ni tatay sa sinabi ni Raul dahil alam namin na ligtas na nakaalis si Cora. Oo, nagawa mo nga mapasabog ang barkong sinasakyan ko. Ngunit hindi mo siniguradong patay na ako. Salamat sa Diyos dahil hindi niya ako pinabayaan at nagbabalik ako para singilin ka sa iyong kasalanan. Hinampas ni Cora ng buntot pagi si Raul at napadaing ito sa lakas ng paghataw ni Cora. Anong sinasabi niya, Cora? Hindi ko maunawaan. Saka ko na lamang papaliwanag sa inyo kapag napatay na natin ang demonyong ito nang sa ganon makalaya nating baryo sa kanyang kasamaan. Tumango na lamang ako bilang tugon. Nagtulungan kami upang maubos sa mga kalaban, ngunit tila ba hindi sila nauubos sa hindi namin malamang dahilan. Hindi kayo mananalo sa akin kahit magtulungan pa kayong lahat! Humalakhak ng malakas si Raul. Sa inis ko'y inihagis ko ang langis sa kanyang bibig at nalunok niya yon. Kitang-kita kong nahirapan sa paghinga si Raul. Kaya naman inindayan ko ito ng saksak. Ngunit mabilis itong nakaiwas at nagulat na lamang ako dahil nasa likuran ko na siya. Puntik na ako nitong masaksak. Mabuti na lamang dumating si tatay at agad akong hinila palayo. Ngunit siya naman ang nataplisan. Sobrang madugo ang araw na yon dahil walang nais magpatalo. Nagulat din ako dahil may mga kasama si Cora na hindi namin kakilala. Kaya naman alam kong maraming ikukwento si Cora. Habang abala sa pagkikipaglaban, napansin kong nawala si Ismael. Kaya naman kinabahan ako. Kaya naman agad kong hinanap ito at nakita kong nakaupo ito sa isang sulok habang pilit na pinipigilan ang pagdurugo ng kanyang sugat sa tagiliran. Agad kong tinulungan ito at buntik pa ako mapahamak.
Ngunit palaging dumadating si tatay at tinutulungan ako. Inilagay namin sa ligtas na lugar si Ismael at agad na ginamot ni tatay ang kanyang sugat. Huminto naman ang pagdurugo ng sugat, kaya naman nakampante kami at bumalik sa laban. Ngunit lingid sa aming kaalaman, hindi lamang yon ang sugat na natamo ni Ismael. Mabilis na tinapos namin ang mga kalaban at hindi na nagsayang pa ng oras dahil marami sa amin ang sugatan at wala ng buhay. Ngunit kahit bilang na lamang kami, wala sa aming nais sumuko dahil sa isipan ng lahat ng kumakalaban, makakalaya na kami sa kamay ng malupit, sakim at masamang pinuno. Kahit si Koray walang pinalampas na kalaban, lahat kanyang pinapatay. Ilang sandali, nakita kong tumatakas si Raul, kaya naman agad na sinundan ko ito. Tatakas ka ba, May Raul? Ganyan ka pala kaduwag. Pag alam mong dihado ka na, aalis ka na. Pero hindi ako papayag. Sinugod ko ito, ngunit taliwas ang aking direksyon. Sa halip na patungo sa harapan gaya ng kanyang inaasahan, nagtungo ako sa tagiliran nito at dito ko nasugatan si Raul sa kanyang paa. Nagulat pa ito nang makitang hindi maghilom ang sugat na kanyang natamo. Paano mo ko nagawang sugatan? Ikaw pa lamang ang nakakagawa ng bagay na yan! Ngumiti ako. Hindi ko sinagot ang kanyang tanong. Sa halip sinugod ko ito ng paulit-ulit hanggang sa tinamaan ko ito sa tagiliran. Napaluhod ito sa lupa at akmang puputulin ko ang kanyang ulo. Bigla na lamang may humataw sa likuran nito dahilan para mapadaing. Ang sarap sa tengang marinig ang malakas mong daing ah! Ngayon ang iyong katapusan. Paalam sa iyo, Raul! Matapos sambitin yun ni Cora, paulit-ulit itong sinaksak ang dibdib ng aswang. Nang makita kong wala ng buhay si Raul, kinuha ko ang katawan nito at inipon namin ang lahat ng kalaban nang wala ng buhay. Sinulog ni tatay ang mga ito at agad namin na binalikan si Ismael. Ismael, nagtagumpay tayo pamangkin. Sa wakas malaya na ang ating baryo. Hinawakan ni tatay si Ismael, ngunit bigla na lamang yung natumba at doon lang namin napagtanto na pumanaw na ang aking pinsan. Masakit man para sa amin ang nangyari, ngunit alam namin na nasa mabuting kalagayan na si Ismael kasama ang kanyang mga magulang sa paraiso ng Diyos. Matapos ang laban, nagluksa ang aming baryo sa pagkamatay ng mga taong naging bayani upang maging malaya lamang ang aming baryo. Maraming nagbuwis ng buhay para maibalik lamang ang kapayapaan sa aming baryo. Makalipas ang 1 linggo, napanatag na ang kalooban ng karamihan, lalo pa at malaya na kami sa kamay ng demonyong pinuno. Nang maayos na ang lahat, saka lamang namin nakausap si Cora at dito namin nalaman ang kasamaan na ginawa sa kanya ni Raul. Nang maihatid niyo ako sa barko, laking gulat ko dahil nasundan ako ng mga tauhan ni Raul at sa di kalayuan, nakita ko sila ni Tenyong na nanonood sa akin. Segundo lang ang lumipas, sumabog ang barko. Naging mabilis ang pangyayari. Nagising na lang ako sa isang hindi pamilyar na lugar. Hindi ka may makapaniwala sa mga sinabi ni Cora. Labis ang awang nararamdaman ko dahil wala kami nung panahon na kailangan niya kami. Patawad kung wala kaming alam, Cora. Akala namin ligtas ka nakarating sa Maynila. Ngunit may masalimuot palang nangyari. Kalimutan na lamang natin ang mga masasamang nangyari. Ibaon na lamang natin sa nakaraan at magsimula tayo ng panibagong buhay. Nagyakapan kami nila tatay. Gaya ng sinabi niya, nagsimula kami ng bagong buhay. Walang nakaalam sa mga nangyari sa aming baryo dahil pinanatili namin yung ilihim. Mayroong mga pulis ang nag-imbestiga, ngunit lahat kami pinagtakpan ang tunay na naganap. Sa kasalukuyang taon, masaya kaming namumuhay. Sa wakas, ang aming baryo ay pinamumunuan na ng mabuting kapitan at mapagkalingang mayor. Wakas.